isa lang ang dapat na papurihan nating Ama, kundi ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! So sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at magbigay tayo ng ating papuri sa ating Panginoon. Pwede po muna tayong maglibot-libot, batiin natin ang ating mga tatay. Happy Father's Day! And natutuwa po ako na naririto po kayo. Ano po? Sige po. Lord, hallelujah! Mapipigil lang pagsamba sa'yo. Let's sing! Jesus, dakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi at ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord, we praise you, Jesus. Dakilang biyaya kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala, pinagpala ng lubusan. Yes, Lord, hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi at ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord, ikaw lamang, O Diyos, ang aming Panginoon, ang aming sinasamba, pinupuri at binadakila. We praise you, Jesus. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi at ang lahat ay luluhod.
Kahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Yes, Lord, ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo may hahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Kahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Lord, hallelujah. We praise you, Jesus. Lord, hallelujah. We praise you, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O Diyos. Lord, hindi mo kami tinuring bilang iyong servant, but you treat us as a son and daughter, Panginoon. Father, we praise you, O Lord, sa oras at araw na to, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Stay in the presence of the Lord. Hallelujah. Ang krus ng Kalbaryo. Yes, Lord, we praise you. Ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan,
sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Yes, Lord, hallelujah. Panginoon, dalangin namin ang iyong pag-ibig, Jesus. Tunay nga, Panginoon, sa pag-ibig mo ay may kalakasan. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you. We honor you. We glorify you, Jesus. Come on, let's sing. May lakas. Hallelujah. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. Yes, Lord, hallelujah. Let's sing once again. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. Let's declare. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at Lord, hallelujah. Itataas ang ngalan mo, Ama. Once again. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri,
ngalan mo, Ama. Kami yung likha'y luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay Lord, hallelujah. We praise you, O God. Jesus, dakila ka. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, Lord, hallelujah. di at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Once again, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord, hallelujah. Lord, we lift our voices to you, O God. We praise you, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Abba Father, sige po. Lift up our praises to the Lord. Lahat ng pasasalamat natin sa ating Panginoon. Let us surrender everything to God. Lahat ng ating pagsisisi, lahat ng ating kasalanan. Come on, church, hallelujah. Let's worship Jesus. Yes, Lord, we praise you, God. Lord, we are inviting the Holy Spirit today. Panginoon, samahan kami ng iyong banal na Espiritu to praise you and to honor you, Jesus. Kami yung likha'y lumuluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabing, Jesus, dakila ka. Let's sing. Lord, hallelujah. We praise you, God. Sige po, let us continue in the presence of the Lord. Hallelujah. Father, we worship you this day. We glorify you, O Lord. This Father's Day, Panginoon, sineselebrate namin ang araw ng aming mga ama. Pero may isang ama na hihigit sa kanila kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. The Father of all the Father to the fatherless. Panginoon, you prove everything to us, Lord Jesus. Lahat po ng aming pangangailangan,
lahat ng aming hinaing, Panginoon, even your Son, Jesus Christ, Panginoon, ibinigay mo siya sa amin para pagbayaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, sa oras at araw na to, Panginoon, ang aming praise and worship, Lord, nawa ay naging mabangong samyo ito sa inyong pang-amoy, Panginoon. Naging isang magandang musika para sa inyong tenga, Panginoon. Panginoon, sa oras at araw na to, Panginoon, as we gather here in your church, as we gather here in your house, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang lumukob sa amin, na kami kanyang yakapin, Panginoon, sa oras na papakinggan namin ang inyong mga salita, Panginoon. Lord, we thank you for each and every one of us, Panginoon, na naririto, O God. Alam namin, Panginoon, ang kabigatan ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na meron kaming mga dinaranas sa kanya-kanya naming mga tahanan. But we are here, Lord, to continue to praise you, to honor you, and to glorify you, O God. Panginoon, sa inyong salita na ipahahayag sa amin ngayong araw, Panginoon, ito ay magmarka sa aming puso, maging gasolina sa aming mga kaluluwa, Panginoon, and even to our spirit, Lord God. Lord, as we continue to praise you, God, gayon din po, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatiran na nasa live, na nasa online, Panginoon, na nasa ibang lugar at mga papunta pa lamang, Panginoon, sila po iyong pakaingatan, Panginoon, wherever they are, Lord God, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon. Lord, sa oras at araw na ito, we declare victory. Ano mang gawa ng kaaway, Panginoon, we rebuke it in your mighty name, Jesus, that we will continue to serve you. Even mawalan ng kuryente, mawalan ng aircon, Panginoon, mawalan ng internet, we are here, O God, to continue to serve and to praise you, O God. Panginoon, ang gawain ito ay hindi lamang sa kapakinabangan namin, Panginoon, kundi sa aming pagpupuri sa inyo, Lord God. Lord, continue to praise us, to glorify us. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga magiging speaker today. Panginoon, nawa, Panginoon, sila nasa iyong likuran at ikaw ang makita, Panginoon, ng bawat isa na naririto, Lord God. Only your word will speak to our hearts and our minds, Panginoon. Lord, we declare victory, Panginoon. We praise you. We accept you as our Lord and Savior, soon and coming King, baptizer with the Holy Spirit and our personal physician, O God. We declare victory. We praise you. We honor you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Pag tayo praise and worship o worship sa Panginoon, minsan dala lang emotion, pero walang epekto sa buhay mo. Ang tunay na worship ay may pagsuko o surrender. Kailangan sinusuko mo yung buhay mo sa Diyos. At doon makikita yung epektibong pagpupuri na nagpupuri ka na sa Panginoon, yung galing sa puso mo, at may pagsunod. Worship is a lifestyle. Ang worship ay hindi lang sa araw ng linggo. Worship din yung pagiging tapat. From glory to glory, babago tayo. Dalawa, dapat marunong tayo magpatawad. Pag nasa labas na tayo ng church, kailangan, ano pa rin tayo? Yung consistent pa rin. Alam ng Diyos, yung bawat ginagawa natin. Kaya, dapat consistent po. Amen? Amen. Siya pinakamagaling mawit, pero sa puso niya siya mabait, mapagpatawad, at may banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi ka man galing umawit, ang tinitignan ng Diyos ay ang puso. Hello mga kapatid! Na-miss ko po kayo. Alam niyo naman na nawala kami ng 10 days at super nakalimutan namin pansamantala ang Pilipinas. Pero eto kami,
back to reality. And of course, kahit napakaganda po sa Korea, there is no place like home. So, purihin ang Diyos sapagkat gusto ko lang i-report sa inyo na ang church na dinalaw namin doon, actually, 3 churches ang nadalaw. Actually, 4 churches. 2 Foursquare churches at 2 independent churches. At sobra pong gusto kong iparating sa atin na napakaganda po ng Jesus Garden Church, Foursquare Church sa Daejeon po. Isa pong napakalaking simbahan. Meron silang high school, meron silang university. Tapos may prayer mountain pa sila. Ang prayer mountain nila ay 20 acres. Gaano karami yun sa hectares? Mas marami yun sa hectares, no? 20 acres, ang ganda-ganda doon pag winter time kasi covered with snow. And of course, ang sobra pong nakakatuwa na alam ba natin na mas mahirap pa ang South Korea kaysa sa atin. Like 25 or 30 years ago, ang hirap-hirap ng buhay nila. Mas mayaman po ang Pilipinas. Pero hindi ko po sobra po akong nainggit na makita na ang gaganda-ganda ng church nila, ang mga buildings nila, ang daming rooms, ang daming receiving areas, ang daming spaces, mga kapatid. So, tapos ang school nila, napakalaki. Mayroon silang sariling soccer field, no? So, naisip ko lang na ang Diyos na kanilang tinatawagan, pinaglilingkuran, at minamahal is the same God that we have here in the Philippines. So, dapat lang pala tayo manalangin at mangarap. Amen. So, kasi nabigla po ako, hindi ko inaasahan na gano'n, na sobrang ang laki at ang ganda. Another church na dinalaw namin is Pioneering Church. Alam niyo po ba ang membro nila ay 10 lang. 10. Plus yung family ng pastor, 3 sila. So 13 members lang sila lahat sa church. Na parang ganito lang kasinlaki lang nito ang kanilang church. Pero maganda rin po ang church nila. Parang coffee shop, no? Parang cafe ang style nila. Pero alam nyo ba, mga kapatid, ang mga members nila na 10 ay mga may-ari ng kumpanya. Mga mayayaman. Dati ba silang mayayaman? Hindi po. Pero nang sila po ay tumawag, naglingkod sa Diyos, doon po sila umunlad ang mga buhay. So may pag-asa ba tayo? Yes. Malaki ang pag-asa natin. Alam niyo po, at my stage, sa status ko ngayon, parang ayoko nang mangarap. Parang okay na ako. Pero nang nakita ko po ang kalagayan nila, parang wala pong limitasyon pagdating sa pananampalataya at pangarap. Diba? Yes. Sobra pong, parang bakit tayo ganito lang? Samantala sila, ganon. Ang sikreto nila, mga kapatid, sila po ay mataimtim sa panalangin. Alam niyo po, pag sila'y nananalangin, towards yung hindi ko makalimutan, Hananim, Abyuji. Sinisigaw nila yan. Hananim, Abyuji. Anong ibig sabihin nun? Heavenly Father. Sumisigaw sila, tumatawag sa kanilang Heavenly Father. Is their Heavenly Father the same as our Heavenly Father? Yes. So we can call on the same Father. So nakita ko po na pagdating po sa pagbibigay, alam niyo ba na sila ay hindi nag-offering? At hindi sila, walang challenge, walang nagpipreach na magbigay tayo sa Panginoon. Pagdating nila sa church, hinuhulog na nila yung sobre ng kanilang
offerings. Doon po sa malaking church, parang ilang 4 o 5 services sila. At ang nag-preach ng first, siya rin yung preacher ng pang-5. No? Kaya sabi nila, sa sobre yata ang power, 5 beses nag-speak ang pastor. Marami sa pastor ang may problema sa throat. Pero nakita ko po yung power, simple lang. Mga kapatid, ang praise and worship nila, napakasimple lang. Isang worship leader lang, 2 gitarista, at may 2 lang backup singers. Tapos keyboardist na. Mahaba actually ang praise and worship nila. Napakasimple, pero powerful ang Diyos na kanilang sinasamba. So nakita ko po ang challenge is mangarap din po tayo at tayo po ay maging tapat din kagaya nila. Alam niyo po, ang naging driver ng progress sa South Korea are actually the Christian believers. Pagkatapos po ng Korean War, sila po ay grabe, lalo mahirap ang buhay. Marami po ang orphans. Marami sa mga orphans na yon ang inampon ng mga American missionaries. Dinala sila sa Amerika, nag-aral sila. At nang sila ay nakapagtrabaho na, nakaipon, bumalik po sila sa South Korea para mag-establish ng mga companies. Kaya mga Christian po, actually ang naging dahilan ng kanilang progress and kanilang economic miracle. And so, na-imagine ko lang kung gaano sila umiyak sa Diyos. Kahit winter time, nagdo-dawn watch po sila sa church. Naglalakad lang po sila. Kahit sobrang lamig, kahit yung paa nila ay sa yelo dumadaan. Po? Nakita ko lang po, pagdating sa panalangin, talagang super sila. Na sana kahit kalahati ay magaya natin. Po? So, sobra pong nakakainggit. Actually, nainggit ako. Nainggit kami na, bakit ganito sila kayaman? Samantalang tayo sa Pilipinas, mas mayaman. Alam ba natin, in the past, pangalawang richest country, ang Philippines, next to Japan, sa Southeast Asia. Ngayon po, tayo ay second to the last, to the poorest. Parang Laos ang mahirap, tayo po ang kasunod. Tayo po ay agat lang ng konti sa Laos. Ganun na po kahirap ang Pilipinas. Pero mga kapatid, ang isa lang ang katotohanan. Ang Diyos na nagpayaman, nagdala ng progreso sa South Korea is the same God that we are serving. At ang mga leaders po nila, particularly yung mga older generation, we're so thankful to the Philippines. Thankful sila to actually sa ating past president, Ferdinand Marcos, kasi siya po ay ginamit ng Diyos para matulungan ang president ng South Korea at saka Singapore. Leader po ang Pilipinas sa 3 bansa na yan. Pero tingnan nyo, nasaan ang Singapore ngayon? Nasaan ang South Korea ngayon? Pero mga kapatid, hindi pa naman po huli ang lahat. Amen? May pag-asa po tayo. At lalo na ang challenge for Christians to pray and to be more serious and maging mas faithful tayo sa ating Panginoon. We have to, sapagkat mga kapatid, tayo po'y tinatawag ng Lord para maging leaders, maging mga missionaries in the future. And so, wala kami masyadong pictures or marami sila, Arnie, ng pictures pero hindi pa na-upload. Sort out pa niya. Pero nakaka-inspire. Ang pangarap ko in the future, ang aming Dawn Watch group ay madala ko sa South Korea.
Walang mag-amen. Sabi natin, mahal. Mahal pero kaya ng Panginoon. We just have to be faithful in our calling so that someday makarating tayo doon. Hindi para mamili ng skincare products, kundi para mag-soak sa Don't Watch a Prayer. Ang aming group was called, ang aming pong program was actually called Prayer Korea Prayer Holiday. Pero ang nangyari ay Korea Prayer Eating Holiday kasi puro po kami kain. Praise God sa generosity ng ating mga kapatid. So anyway, this morning we are celebrating Father's Day. Amen. So, ilan ba ang fathers natin? Nung nililista ni Eden, I think 15 fathers dito, tsaka 4 apat na fathers sa silang. Pero sa ngayon parang wala pang 10, ano? Pero anyway, kami po ay bumili ng regalo from Korea para lang po sa Father's Day. So anyway, mga kapatid, at this time, we will be listening to the testimonies of 3 fathers, mga bagong tatay. Ready ba kayo to rejoice with these fathers? Okay, at this time, we will be calling on first Sai Laurel, followed by Jerfiel and Ephrael. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila. Ayan. Ayan, good morning po. So, ayan. So, share ko po ngayon yung devotion ko na rin po. So, may pinipare din po akong mga verses pertaining po sa pagiging isang new father po with the joy and the challenges po ng pagiging father. So, ayan. So, share lang po muna. So, syempre, 4 months pa lang po ako nagiging tatay. So parang, I know, marami pa po akong mga challenges na harapin. And kung tingin ko po ngayon, mahirap na, but for sure, in the later, is mas magiging mahirap pa. Kasi, syempre, nakikita ko rin sa father ko kung paano yung struggle and yung hardship na ginagawa niya para sa pamilya. Na, yun nga, yung testimony ko po sa family po, kung ako naman po yung anak, is never po pinaramdam sa amin ng magulang ko yung hirap po. Tsaka yung problems na nung bata ako talagang akala ko, ano lang, lahat parang pwede kong makuha or lahat pwede kong gawin. Kasi nga hindi po pinaparamdam sa amin yun ng magulang ko kahit nahihirapan po sila. So, yun, sa akin naman po, yung first po, sige, next slide. Ayan, so yan po si Savi. So ano po yan, halo po yan na mga buwan. Pero hindi na po ganyan yung tsura niya. Kamukha na po niya si Mel ngayon. So, yung during po nung share ko po is yung marriage po kasi namin nangyari po ng 2014. So, 2 years ago na po yun. And magti 3 years na po kami this December ni Mel. So, during po nung 2 years po namin, nag-decide po talaga kami na hindi po pa mag-anak. So, parang napag-usapan po namin yung personally na kasi si Mel, hindi rin po siya ready, sinasabi niya. And then, ganun din po ako. Hindi pa rin po ako ready. Kasi marami po akong doubts and marami pa po ako, especially sa sarili ko po, na feeling ko hindi ko talaga kaya maging tatay pa. And lagi rin po namin nire-reason na hindi, gagamitin lang po namin yung time na to as ako, Paul, na lumabas at gamitin yung time na yun na kami dalawa, i-cherish namin yung time namin. Kasi lagi namin iniisip, hindi, pag nandyan na kasi yung baby, hindi na kami makakalabas. Hindi na namin magagawa yung gusto namin gawin ng kami dalawa lang kasi may baby na. So yung first na realization ko po, sa Romans 5, verse 3-5, sabi diyan, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, character, and hope. Does not put
us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yung challenge ko po during nung 2 years na yon is para po ako nasa waiting room na empty. So iniisip ko po yung sarili ko na nilagay ko yung sarili ko dun sa waiting room kasi nag-aantay nga ako ng sagot dun sa mga questions ko personally. But the Lord was using that season of doubt, hesitation, and challenges to build my character. So, yun during ng 2 years po na yun is na-realize ko yung challenge sa akin na despite na marami akong nararanasan na syempre kakaiba na yung mga responsibility is binibuild pala ni Lord yung character ko before dumating yung baby. So yun po yung challenge. He had to prepare the boy to be a man. So, pinprepare niya po ako na kung pag-iisip ko pa dati is very young pa, kahit nasa age na po ako talaga ng young adult, is pinprepare niya ako na maging man. Before he delivered the baby, the challenge was enduring that internal pressure and letting go of the idea that a baby was a good luck charm or the only way to get God to bless my family. So, parang yung thinking ko po kasi nung time na yun na dahil nga sa challenges po na naranasan ko na parang ang hirap sa work, sa mga decision making, sa marriage po namin, lagi ko inisip na baka kasi hindi kasi tayo nag-aanak. Kasi sinasabi ko nga po kay Mel, na hindi kasi tayo nag-aanak kaya yung blessing hindi napunta sa atin. Or nilalabag po kasi namin yung utos ni Lord na yun nga magkaroon ng anak. So, tinuro sa akin ni Lord na hindi yun yung actual na blessing na dapat inaasam ko. So yung joy po, back. So yung joy po dun sa realization na po yun is yung progression po ng perseverance ko or yung change ng character ko po during nung 2 years po na yun. The joy is realizing that God didn't just bless me by giving me a daughter. He blessed me by changing me. So, during po nung 2 years na yon, hindi lamang po yung yung realization po ng word na blessing is not because of the baby, but yung blessing po sa akin as a father po, na binago ko, ni-ready po ako ni Lord before dumating po yung baby po namin. So, that when my daughter finally arrived, I could love her out of a place of secure faith, not out of fear or obligation. So, kumbaga, yung dating doubt ko po is napalitan po siya ng secure faith. And hindi ko tinitingnan na obligation ko yung bata kasi may anak na ako. So, tinuro po sa akin yun na maging man nga po, the Lord. Next is the joy of breakthrough after the wrestling. So sa Psalms 126, verse 5 to 6. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. So yung challenge ko po dito is yung emotional weight po na kinikerry ko. Kasi marami pong pressure po talaga eh. Kahit kay ma'am na nga lang po na parang every time po nakikita kami na kung kailan kami magbe-baby agad, sa friends, sa yung mga rin po, mga close family po. Na yun nga po, na syempre emotionally din po, parang hindi kasi nga kami ready during the 2 years na yun. Me and my wife were navigating marriage, wrestling with the heavy question of future parenthood, and perhaps feeling the sting of lack or spiritual dryness. So, kami rin po is, bukod sa emotionally lacking kami or hindi pa namin kaya, but tingin din po namin spiritually, hindi pa rin po kami ready. I was sowing in tears, doing the hard, painful work, or letting God reshape my definition of blessing. So, yung joy naman po doon is reaping the harvest. So, now I have my daughter. She is the harvest of that difficult season. The joy is immensely sweeter because of the struggle it took to get here. When I look at her now, I don't just see a baby
I see a living testimony of how God carried me through my doubts and brought me out into a season of pure rejoicing. So yung biggest shift po sa aking from Sai to Papa Sai is the beautiful truth of the Lord taught me that my daughter isn't the source of God's blessing. She is the evidence of that blessing. God didn't hold back His love until she was born. Si God hindi niya ako pinigilan yung pagmamahal niya sa akin kasi wala pa si Sabi. But minahal na niya ako before pa si Sabi. He was actively loving me, teaching me, and breaking down my tears or my fears during those 2 tough years so that I could truly receive her as the gift she is. So yun lang po yung sa akin. Thank you po. Na-bless ba tayo? Ay, yung mga single pa, gusto niyo na bang maging mag-asawa? Huwag muna. Okay, next nating sharer. Yan, palakpakan natin. Si Papa Jerfiel. Good morning po sa lahat. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Walang palakpakan. Lalo na kay Ninong Gilbert tsaka lahat ng father dyan. So what being a dad has taught me. So dati malayo ako sa pagiging father, ngayon figure sa pagiging single or yung pagiging girlfriend namin ni Angel dati. So ito dito na nga si Jerson eh. So next, to guide, maging gabay. So ano ba yung ibig sabihin yan? So how does dad guide his family? So syempre, kailangan pa rin ng guidance spiritually. Yung nabanggit nga ni Sai kanina. So hindi lang kami ni Angel yung parang may sarili kaming wisdom, but nagsisik pa rin kami ng wisdom kay God pa rin. Yun pa rin ang number 1 priority namin. Para may guide namin si Jerson din habang lumalaki siya. And as a father, sa aming dalawa, mas pinapalala ko pa siya na yun, mag-devotion tayo palagi. Hindi naman kami perfect talaga na parents, but ako rin as a father, hindi rin ako perfect. We're still trying and figuring it out na paano maging at least kasama namin si Lord palagi as a father. So si Lord pa rin yung perfect. Doon tinitingnan namin siya as perfect na para at least mag-guide kami palagi. Ayun nga, wisdom, strength, then unwavering and unconditional love for my wife and son. So alam naman yan yung kung ang conditional, so yung kinasal kami, so unconditional talaga. So walang mga condition. Pinaplano. So yun lang, ang ano kasi, nung sabi ni Angel, sabi namin dalawa na magkaanak na tayo kasi para sa akin yung pagpaplano kasi parang kay Lord tayo eh. Kasi siya may ipon sa aming dalawa. So ako, siyempre naubos yung ipon. Bago kami kinasal, naging responsable sa money matters. So kahit doon pinag-usapan namin, so kung ano yung sinong mas lamang sa amin, hindi naman siya yung yung siyempre sa ibang parang tabu kasi or sa ibang culture na sino mas mapera, yun dapat ang gagastos o yung lalaki, ganun. So yun sa amin, nandiyan naman si Lord eh, i-guide naman tayo. So why not magkaanak na tayo, ganun. So next. Ay. Ayan po, yun nga, kailangan natin mag-upgrade as a father kasi lumalaki yung gastusin. As right now, based on my experience, so
being a dad, encouraged to dream big and believe in myself. So naniniwala ko na kaya ko pa. So nag-enroll ako second course ng real estate, maging broker. So hopefully pagdasal niyo ako, help me to pursue another bigger challenge sa life ko. Hindi lang para sa akin to, but yun nga, kaya ako nag-enroll talaga dito. Kasi nandito na ako sa real estate eh. So, sagarin ko na. So, nag-enroll ako sa real estate management. So, yun, magte-take din ako ng board niyan sa PRC. So, hopefully, guidance pa rin kay Lord. Dyan pa rin ako hihingi para mapasa ko ang lahat. Okay, next. So, yan, to be reliable and maasahan. So, minsan may mga hindi maiwasan, nag-aaway kami ni Angel. So through every challenge, dads have to be a source of comfort, support, and hope. So sabi ko, support lang tayo each other. So since wala kaming ibang pinagkukunan talaga na source of income, sabi ko, ang mahalaga kasi, kaya kami nasa business side ng pagbebenta ng bahay is gusto namin may time kami palagi sa family, kay Jerson. Kasi time freedom din kasi. So it's not all about na focus palagi sa pagbebenta. But after ng end of the day, yun, nakakasama na palagi si Jerson. Kahit minsan, umuwi kami ng gabi na, pero hindi siya yung parang nawawala kami ng mga ilang araw. Okay na kami, masaya na kami sa ganun na Yung time kasi hindi priceless po yan. So yun, ang namin doon na support and hope. So andito na tayo sa hope. So next, to be selfless. So hindi makasarili. So yun nga, magwa 1-year-old na si Jerson this coming August. So putting my family's happiness and needs before my own. So yun, palagi ko na talaga inuuna si Jerson. Yan, especially my wife, inuuna na, especially sa financially. May mga plans na talaga na hindi lang kami mag-i-stick sa isang plano, but there are plans. Hindi ko lang masabi. Plans pa eh. So next, yun, to be honorable, marangal. Being a dad taught me to meet the true meaning of integrity. So marami palang meaning yung integrity. Andyan, hindi ko lang ma-explain ng malalim, but yan nga, dapat may integrity tayo as pagiging ama. Kailangan, kasi yung lalaki, may pride yung lalaki. So, dapat alagaan niya yung pamilya niya. And matapat na asawa, responsableng ama, yan. Kindness. Mahaba ang pasensya sa anak. Hindi ko pa naman napapagalitan si George. Sana wag naman. Kahit makalit na siya ngayon eh. Yun, mapagpatawad, may malasakit sa kapwa. Actually, hindi ko naman talaga naranasan lumaki na with my father kasi nasa malayo siya. And sa kanila doon, hindi naman masabing irrelevant yung Father's Day, but hindi lang importante na kasi iba yung kultura sa Germany eh. So, hindi naman ako din Father's Day sa kanya. Happy birthday din, hindi, iba talaga eh. Hindi talaga sineselebrate dun eh. Pero regardless on that, hindi ko naman siya binibig deal. Okay lang kasi continuous pa rin ang communication namin. Actually, mas nagagalit pa nga siya minsan pag nagtataka siya, hindi ako magchat-chat sa kanya, ganun, bakit hindi ako nagchat-chat. So, yun, meron pa rin talagang sense of care as a father, nasa na yung anak ko, ganun. So doon din, kahit hindi siya, tawag neto, parang too close emotionally yung father ko, naghahanap pa rin siya sa akin. So, ganun din kay Jerson, nahanapin ko para siya in the end of the day. So next, to be outstanding and ginagalingan. So, yun, I'm doing my best to be a father, mentor, and protector and friend best friend sa anak ko. Ayan po. Ito yung pangalawang swimming niya.
Nung first swimming sa bahay, naglagay ng parang hindi, float na inflatable na pool. So, takot na takot siya. So, yun nga, tinitrain ko siya. So far, nung pangalawang swimming niya, nag-enjoy siya. That time, enjoy siya dyan eh. So, okay na siya sa tubig. Hindi na siya... Pwede. Soon. Pagka 5 years old, pwede. So yun, hindi siya takot sa tubig. Namin siya. So yun, talagang naturuan ko naman siya on that. Sa simpleng bagay, natuwa ako. So yun po. The next, never-ending responsibilities. So hindi natatapos ang pagiging tatay sa pagkakaroon ng anak. Dahil hindi lahat ng nagkakaanak ay nagpapakatatay. So yun nga, meron akong pinsan na yung tatay niya kasi, ito may konting kwento lang na, wala dyan, pero parang yung tatay niya kasi, parang nag-sacrifice lang na, hindi niya kasi mapuntahan yung pinsan ko pero alam niya may anak siya. Sabi lang ng tatay niya na pupuntahan kita dyan, matapos ko lang yung... Parang may mission lang siya, sa Mindanao yun parang may boss kasi siyang... Nakulong kasi, parang ang kapalit nung paglaya, parang magsiserve siya doon sa nagtumulong sa kanya ng ilang years. So, parang hindi ko lang alam yung kaso nun Pero yun nga, wala sigurong kung nagpapakatatay, hindi naman sa lahat na na all the time yung nandyan yung tatay na parang i-spoon feed ka palagi. Parang, yung love andun pa rin naman. Parang yun yung pagkakaintindi ko na ganun yung naririnig ko. Yung love, especially sa father ko po, nasa Germany. So, yung love andoon pa rin. So, ito nga, ngayon, how much more, andito ako sa tabi ni Gershon. So I am inspired to live every single day, aiming to leave a good legacy for my son. So yun po. So ito na po ang next question for dads. Ano ang gusto mong iwang alaala sa iyong anak? Pag wala ka na sa mundong ito. So sabi nga nila, may maglilibing na sa akin. Di ba? Yung mga sabi ng mga tatanda. So yun ang natin dyan. Pinaka big challenge din sa pagiging father. So yun, habang buhay pa tayo. Then next, yun nga, Happy Father's Day to all. Pwede pa tumayo yung mga lalaki, lahat kahit hindi father. Lahat na. Kasi magiging father to si J. Beans 5 years from now. Sigurado yan. Because God is life. So, pabasa na lang. Sabay-sabay. Sabay-sabay. So, Gershon, letter G. Father me. Jesus Christ. E. Courage. Yes, to dream big. Reliable through every challenge. Selfless in every sacrifice. Honorable in character. Studying in every role you fulfill. Never ending in your love as daddy, papa, or tata. Yun lang po. Thank you kay City Pie. Gumawa ng slides. Credits. Magandang umaga sa ating lahat. Ang gaganda ng mga din yung explanation ng dalawa. Ako walang ready pero mag-share lang ako ng kahit kunting din. Bilang ama. Kung bakit ako. Si papel lang yung hawak-hawak ko Meron lang ako i-share na kunting din kung paano ako naging ama sa anak ko at paano dumating si Ethan sa akin. Una,
siguro kami ni Christina, pang madalian eh. Madalian lang yung aming relasyon ni Christina, ang asawa ko. Din siguro 1 year kaming mag-girlfriend, boyfriend. Siguro isip ko na I'm decided naman maging ama na. Nung yun nga, yung mabot namin taon, parang meron, nalaman ko lang na buntis na si Christina nung araw ng July. Ayun nga, parang mayroong kaba, mayroong decided, pero masaya na maging din talaga. Hindi ako ready. Share lang. Hindi ako ready. Kinakabahan ako. What is the... Muna na. Hindi ako ready. Ito. Ano sasabihin ko? Not ready. Ay. Hindi ko kaya. I'm not decided. I'm not decided. I-share mo lang yung ano natin. I-share mo lang yung ating ano. Hindi na. Nag-aaral tayo kanina. Ikaw no? Sige, go. Ay, si Papa. Opo. Sige na, mag-share ka lang ng ano natin. Tayo. Antay, buntis. Buntis na pa. Umuwi tayo. Ganyan, challenge. Ay, ko. Sige na. Ano ba yung mga hirap na naranasan mo? Dali na. Wala. Ayun nga eh. Nung una kasi nalaman kong buntis si Christina, siyempre may kaba, natatakot kung paano gagawin ko. Yun nga, nag-decided ako na umuwi na lang sa probinsya nila. Pero may takot ako kung ano gagawin ko sa mga magulang niya. Ayun nga po, nung doon na kami, akala ko ano gagawin nila sa akin. Wala naman pala, mababait naman pala yung mga magulang. Ayun nga, nag-usap-usap kami kung ano daw gagawin ko. Ay sabi ko I'm decided naman na magkapamilya na at papakasalan ko yung anak nila. Ayun nga, at nag-decide na kami na magpakasal. At ito nga yung buo namin. Ito si Ethan Ito na na, kapakalikot, kulit. Yun lang, parang din lang naman ako. Wala naman akong masyadong
binibigyan na challenge ni God sa akin kung paano ko palakihin yung anak ko. Bilang isang na gagawin ang lahat. At bilang ama, lahat ng kaya kong gawin ay gagawin ko. At kung saan yung maaabot kong kaya. Yun lang naman. Yung share ko. Meron lang akong babasahin dito, yung ginawa ko. What is Godly Father? Next lang ako is sa F is faithful with God and family. Lagi lang akong matapat sa lahat ng bagay at sa Panginoon at sa aking pamilya. Able to discern God's will in trying times and good times. Palagi ko lang nirelay sa Panginoon kung ano ang desisyon ko sa buhay at gagawin ko sa araw-araw. Kung meron man akong mga challenges na sasagupa sa labas, always na ako laging nagpipray lang kay Lord. Next. Sa T naman is thankful for all the joys and trials of life. At palagi lang ako araw-araw nagpapasalamat sa Panginoon sa ligaya at mga hamon na binibigay niya sa buhay ko. H is happy no matter what the life brings. Maging masaya kahit ano ang ibigay na buhay sa aming mag-asawa. Next. Enthusiastic about a life lived with purpose. Maging masigasig lang palagi at sa ating buhay at sa ating pangarap na gustong maabot. Sa righteous, rock, solid heart and mind from a growing relationship with Jesus. Maging matuwid at matatag lang tayo sa ating relasyon sa Panginoon at sa pamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yun na naman yung for the things and so many more we praise God for our Father's Day and always. A righteous man walks in his integrity, his children are blessed after him. Proverbs. Happy birthday sa lahat ng mga tatay. Nakaka-proud naman na yung ating mga young fathers ay may ganong experience and transformation. Amen? So we are projecting or na-envision natin kung anong klaseng mga pamilya, ang pamilya nila at ang future ng kanilang mga anak. Amen? Na-blessed ba ang lahat? Sobrang nakakatuwa, no? So, simula na po yan, yung mga fathers, young fathers na yan, eventually will be teaching and preaching from this pulpit someday or in the very near future. So, salamat sapagkat ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran ay Ama sa atin. Okay? So, gusto ko lang bigyan lang, can you flash the next, ayan, next. Yung the fatherhood of God, ang gusto kong bigyan natin ng emphasis, no? Ito po yung visual theology ng fatherhood of God. This is our God, our Father in heaven. Ito po ang description niya. Ito yung character niya. He graciously adopts, He generously provides, He tenderly loves,
powerfully protects, and lovingly pursues. This is the Father God that we have in heaven. And because He is that Father to us, this is what we become. We are God's children. We are cared for, abundantly loved, eternally secure, sought, and rescued. Sa mga kapatid, sabi nila, pag meron kang mabuti at mabait na tatay, magiging mabuti at mabait or excellent father ka. But the sad reality is not all of us were blessed to have a father, a good father. But if God is your father, if the God of heaven is your father, then you can become an excellent father. Amen? And so ito lang, ulitin natin. Next, please. Next slide. So, again, let's review the fatherhood of our God. Number one, He graciously adopts. Mabiyayang inampun niya tayo. Mga kapatid, and even if the truth is that we are God's adopted children, He does not call us adopted. He calls us His own sons and daughters. Number two, He generously provides. Masaganang magbigay ng provision. I think this is one of the hardest facts for fathers, the responsibility of providing for the family. But always remember that your Father in heaven will be the one who will generously provide for your family. Number three, He tenderly loves. Malambing magmahal ang ating Diyos. So we're expecting you to become more malambing to your children and also to your wives. Our Father God in heaven powerfully protects. Protektado niya tayo ng kanyang kapangyarihan. And of course, He lovingly pursues. Hinahabol niya tayo ng kanyang pag-ibig. And God is your Father if Christ is your Lord and King. Amen. Next slide, last. If God is our Father, then this is what we are. We are God's children. Amen? Lahat ba tayo dito ay mga anak na ng Diyos? Do you realize and understand that you are cared for? Pinapangalagaan ng Diyos nating Ama ang ating kapakanan. And He abundantly love. Masagana siyang magmahal. Eternally secured. Ligtas ka magpakailan paman if God is your Father. You are sought and rescued. Hinanap ka na niya, nahanap ka na niya, natagpuan na tayo. At tayo ay iniligtas na niya. So, let us declare that God is our Father because Jesus Christ is our Savior, our divine healer, our Lord and King, and we are empowered by His Holy Spirit. Happy Father's Day to our Father in heaven. And happy Father's Day to all our fathers today. We have a special gifts for our fathers. Binili pa namin to sa South Korea. We would like to call all the fathers. Please come forward. Mahirap po mag-isip ng gifts na babagay sa ating mga tatay, no? But God has given us this wisdom to buy this kind of gift because, okay, rather, nasa na iba? Mayroon na, okay, pero, yun, Brother June, mayroon na, pero hawakan nyo lang. So, isa po sa nakita ko, especially dito sa atin sa Pilipinas, the greatest challenge is the financial incapacities of our fathers.
Napakahirap po ng buhay sa Pilipinas. At saka kaya isa sa struggles po nila is how to give a good future sa kanilang mga anak. I want us to remember, paki-flash nga yung screen about yung may ganito. Yan. Okay. Ayan. This side yung iba. Okay, yan. So mga kapatid, I would like us to believe God na ma-fulfill ang promise na to ng Diyos sa kanilang mga buhay. Let's claim this promise from the Lord. Found in Deuteronomy 28:12. Ang sabi po dito, let's read aloud. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain to your land in season, and to bless all the work of your hands. So we are giving this gift because the Lord wants to bless their hands so that they can work and that their work will yield abundant provisions in terms of finances, and God will give them creativity and